Tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Catalyst po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Grabe po. Ang lalaki po ng rally at sabay-sabay, no? First time po na naganap sa kasaysayan ng Pilipinas na mayroon pong nag-birthday na dating Pangulo. Kahit po yung mga president nung panahon nila, wala po naging ganitong pagsuporta, no? Nakita po ng mga nating lahat, buong mundo po, no? Ang naki-celebrate, pero hindi po celebration, di ba? Sama-sama po. Buong mundo naki-prayer rally, no? Ito po, siguro kung may matatawag na totoong people power, ito po yun, no? People power na lahat po ng parte ng daigdig ay kusa po. Pasensya na po kayo kung wala ako doon sa action. Actually, naroon ako sa action eh. Pero mamaya kukwento natin bakit ako napunta rito sa bahay. Alam niyo po, grabe no. Hindi ko po nakita ito. Naranasan natin yung People Power 1. Ang bilis ng pangyayari, no? Within 3 days. Tapos wala na. Ito po, kumbaga, tapos lalo na po yung People Power 2. Naroon ako taong-tao na ako noon. May trabaho na po ako noon. Galing po ako sa trabaho ko. Nagdala ako ng mga t-shirt, damit, kako. Ilang araw man to abutin. Meron po na lumipat po sila yung mga taga Mindiola. Lumipat po ng naroon po sila ngayon sa Liwasang Bonifacio. Yan. Lumipat po sila. Ano nga no? Buti pa nga siguro kung narito na lang ako at nagbabalita na nakatutok pa tayo sa lahat, alam pa natin. Kasi worldwide po, no, worldwide. Maraming salamat muna dito sa nagpakape kay KRTV. Kwentuhan lang po tayo, wala po talaga tayong topic na ano. KRTV, thank you very much. Ayan, sa pakape. Alam niyo po, opo, galing po ako ng Paco. Umikot po ako actually. Mamaya po kukwento natin yan. Yung akin munang ano, no? Akin muna pong mga reaction, ano po yung pagkakaiba, no? Ito po, people talaga, no? People, wala po rito yung mga, pagdududahan nyo pa yung ano eh, yung people power 1 and 2 kasi laganap ano po ang laki po ng impluwensya noon ng simbahan, di ba? Very active po yung simbahang Katoliko through Cardinal Sin, both the two people power. Talagang yung mga, alam niyo yun, yung cardinal mismo na nanawagan na pumunta rito, di ba? May epekto po yung kasi may automatic hierarchy yan eh. Yung mga manang, yan yung mga una. Tapos, nakita rin po natin yung mga oligarko kasama rin sa people power 1 and 2. Naghati po yung mga oligarko eh. At saka po yung media, nakita nyo naman na marami pong media yung sumuporta rin talaga sa people power 1 ito. Hindi ko po sinasabi na ito ay mauuwi sa katulad ng karanasan ng people power 1 and 2. Hindi po, no? Ang sinasabi ko po sa inyo, yung dynamics po nito, no? Ito po kakaiba kasi talagang people. Alam nyo po, nagkukusa. Wala po talaga yung mga puwersa na eto, mga organisado, hindi po. Doon na sila eh. Doon na sila. At saka karamihan po ng dumadalo, ngayon, karamihan po ng dumadalo, yung tinatawag po nating unorganized. Wala po talaga pumupunta sa venue nang wala pong hindi po kabilang sa anumang organisasyon. Nabalitaan nila sa vlogger nila na dito magtitipon-tipon, pumunta sila doon.
Nabalitaan nila sa kanilang mga ini-specify ko po sa vlogger po nila nababalitaan, hindi po sa media, no? Ang dami po talaga. Tapos pag nakita nyo po yung mga tao, no? Pag nakita nyo po yung mga tao na talagang yung ramdam mo yung init, on a personal note po, kanina po, no? Kanya-kanya. Ito po yung real talk po, no? Ito po yung kanya-kanya pero ang ganda na resulta. Alam niyo yun? Wala po talagang kinikilalang leader. Ang kinikilala po ng lahat na leader, si Duterte. Ibig mo sabihin, si Sara Duterte at mga Duterte pa ang nagplano ng mga rally na yan. Hindi po. Kanya-kanya. Yung Mindiola po, wala po talaga yan. Yun pong sa mga nakaka-appreciate po ng jacket, ito po ay binigay sa atin ni Ma'am Edna Lynn Moncroft. Maraming salamat po. PDP Laban, yan. Okay. Ito po, beyond logic eh. No? Hindi po siya, wala po sa script. No? Wala po sa script ito. Itong nagaganap na pagsama sa mga rally. Hindi po to plenano sa talagang pinag-isipan o mga leader o leaders forum o ganun-ganun. Wala po. Alam nila kailangan nating i-celebrate yung birthday ni Tatay Digong. Kinakailangan nating magpakita ng puwersa na mahal natin siya. Alam niyo po, kung si Tatay Digong po, makikita niya lahat. Siguro maikukwento sa kanya ng mga dalaw. Pero kung pwede pong maipakita sa kanya yung mga video ng lahat ng kaganapan na to para i-celebrate yung kanyang birthday, siguro wala pong tao. Kahit po yung pinakasikat na mga presidente o mga hari, no? Siguro hindi nyo naiisip to before natin pag-usapan. Wala pong nag-celebrate worldwide ng birthday ng sino mang leader. Leader na buhay, leader na patay, dating leader, kasalukuyang leader. Never. Wala pa lang pong nagko-confirm dito sa Guinness Book of World Record. Baka pag pinag-Guinness Book of World Record po natin to, talagang maitala po to sa kasaysayan. Never before na may nag-birthday celebration na isang leader ng isang bansa na worldwide. No? Worldwide po talaga. As in worldwide. Grabe. Achievement. Ito po yung hindi pwedeng makuha sa talkies. Araw-arawin man ni Claire. Araw-arawin man ni Claire yung pag-talkies. Hindi po nila makukuha to. Never. No? Uulitin ko lang yung sinabi ni Baste. BBM, you will never be loved. Tama ba yung walang leader noon, no? Walang leader noon, walang leader sa susunod na mga panahon ang makakaulit ng ganito pong klase. Ito po kung meron pong matatawag na totoong people power, ito po yun. People po talaga ito, no? People po talaga to, yung kusa, yung pumunta tapos kahit saan. Mindanao, Luzon, Visayas, sabay-sabay. At ang pinakamalupit po, yung pong Metro Manila. First time na po sa napakahabang panahon. Ipwera po natin yung iglesia, yung rally po sa iglesia. Kasi po yung rally sa iglesia,
sabihin man po natin na kusa yung mga tao, eh planado po yan eh. Ibinaba po yan sa kanilang mga pinag-utos po sa simbahan. Pero eto po, kami na lang eh. Mga vlogger na kami eh. Nakita nyo po kung nanonood kayo ng mga live. Ako kanina, nakita nyo kung paano ako naka-live kanina. No? Ano po yan? Meron pong ang sa Metro Manila, ang sikat na venue po para mag-celebrate ng birthday ni Tatay Digong. Yung Liwasang Bonifacio po at saka tong Paco. Matagal na po tun sa Paco Arena eh. No? Tapos, bigla pong meron pong magrarally na kakaibang puwersa. Ibang puwersa po magrarally sa Liwasang Bonifacio. Alam niyo po yung ginagawa nila, yung taktika nila noon nung sa mga maisog na hinaharangan nila, no? Tapos nagpakita po ng malaking puwersa ng pulis doon sa may Liwasang Bonifacio na tipong, o sige, subukan nyo mag-rally dito, no? Tapos, kaya change venue. Ngayon ko lang po nakita na per oras po nagche-change ng venue. Sabi ko, eto magtatapat po ako sa inyo kasi miyembro po ako nung mga GC. Hindi po ako yung sinabit lang ba ako. Nakikita ko po, ano na tayo diyan. Halimbawa po, etong diyan sa may tabi ng City Hall. So doon ako una nagpunta kako. Sakto to pagkatapos o matatapos tong program rito, magsisimula naman yung program doon sa Paco. Makakadalawang attend ako, no? Makakadalawang attend ako ng Putya nung sinasabi, teka muna, magmamarcha tayo papunta ng Plaza Miranda. Sabi ko, wala na to. Hindi na to hindi na makatotohanan to. Pwede mo bang iutos kagad na magmamarcha tapos pupunta mga tao sa Plaza Miranda? Malamang to sa Paco. Ganun yung mentalidad ko eh. Kain muna ako ng lunch. Para lang po magkaroon kayo ng ideya kung ano po yung nagganap ngayon. Wala pa po yung Mindiola na yan. Hindi pa po napag-uusapan. Naintindihan po ninyo? Meron grupo na papunta lang doon. Tapos ako, kumain ako sa SM. Paglabas ko, tara na, hanap tayo kung saan man sila. Ikutan natin. Baka nasa Liwasang Bonifacio kasi Liwasang Bonifacio daw eh. Baka atin din yun. Ang iniisip ko, meron ba naman mag-celebrate ng birthday ni Tatay Digong? Baka nagkaroon lang sila ng misunderstanding. Putya, paglabas namin sa SM, eto na yung caravan. Ang ingay, ang bibilis. Yung bilis na palusob eh. Anak, sundan mo yan. Tapos nagdo-Duterte lang ako dun sa bintana. Alam niyo po, yung mga taong nakatayo lang, pag sinagawan mo ng Duterte, sasagot po sila ng Duterte. Ganun po ang pagtanggap sa Duterte. Ibasuran nyo na yung mga resulta ng survey. Wala na po yan. No? Yung mga survey na yan. Inyo na yung survey nyo. Amin yung mga tao. Inyo yung survey. Kay Duterte yung mga tao. Sa totoo lang. Hindi po, eto pong jacket na to ay PDP Laban. Ganito po yung sinusuot. Sinusuot po to ng mga kandidato. Okay, tapos po, sunod kami na sunod. Nakarating po kami, live po yun Ang dami pong jammer. Sa buong Maynila, alam na nila eh. Ayaw nila makalive yung mga vlogger eh. Ang dami pong jammer na ginawa nila. Talagang putol-putol ka. Pagdating po, ay, Mindiola to. Sabi ko sa anak ko, anak, Mindiola to. Kaya lang, dahil konti pa lang to, malamang mapapalayas ng pulis dahil ang daming pulis eh. Nakita ko eh. Dumaan talaga kami ron eh. Hindi ka pwedeng tumambay dito anak kasi yung sasakyan eh. Sige, diretso ka na. Diretso na tayo sa Paco. Doon man nila ako atid. Alam po ninyo yung sa Paco, punong-puno po. Sabi ko, maliit na naman ang venue.
Sa Hong Kong, punong-puno, maliit ang venue, awas ang tao, ang daming tao sa labas. Sa Paco Arena, bakit ako lumabas kahit alam niyo po, kung gaano karami yung tao sa loob, napuno na po, tayuan na po yung arena, Paco Arena. Pagbaba ko po, alam niyo po kung bakit ako lumabas? Sabi ko, hindi dito ang aksyon. Ngayon lang ako nakaranas na yung pinuntahan kong venue. Ha? Pakinggan niyo po to ha. Ang mga venue po, barely, di ba? Mapuno lang, tapos inaangguluhan ko lang para hindi makita yung mga patsi-patsi. Pero ito po, ang bilis po, no? Punong-puno po yung Paco Arena. Kaya lang nagugurgur. Hindi ko po alam kung ang gurguran po per vlogger. Kasi nagtataka ako habang wala pang tao, ganda pa ng yung siyempre mauuna ka doon, vlogger ka eh. Maganda pa yung reception mo eh. Pag marami na, hindi ko po alam kung nag-aagawan na kayo sa signal, pero hindi dapat eh, di ba? Anyways, yung kwento ko po na to, ngayon lang po ako, punong-puno po yung venue, pero alam ko pong may nagaganap sa Mindiola eh. Alam ko po na nagaganap sa Mindiola. Ngayon lang po ako naka-attend na punong-puno po yung venue, pero yung utak ko, dapat wala ko rito eh. Dapat naroon ako eh. Tuloy ko lang po yung kwento rin, no? Sa isang iglap po, putya na ngayon lang po ako nakakita ng rally na kinonvert po yung isang rally na wag na kayo diyan. Diretso na tayo lahat doon sa may Plaza Miranda. Plaza Miranda na. Tapos may dumiretso po sa Mindiola. Nagsunuran lang po sa mga maiingay na nagkakaraban. Meron na po sa Mindiola agad. Tapos puntahan na po yung mga tao. Ibang klase po to. Ngayon lang po ako nakarinig na yung mga tao kusa talaga. People power po talaga to. Ito po talaga yung power of the people, no? Maaring hindi po to magresulta ng kung ano, pero nakatanim na po sa puso natin na ang mga tao talaga ayaw na nila no nagaganap. Real talk po tayo. Ang mga tao po ayaw na nila to. Itong lahat na nangyayari na to, ayaw na nila, no? Ayaw nila nung ginawa kaya kahit na magdadaldal araw-araw, kahit magdadaldal ng paliwanag araw-araw itong si Claire, si Auntie Claire, wala na po to, no? Ibang klase. Ngayon po tinignan ko kasi siyempre napagod po tayo. Ang hirap pong bumiyahe. Yung papunta wala akong problema, nakasasakyan, pero yung pabalik ako na lang. Ang hirap pong kaya po hindi ako natuloy na sa kasi ang bigat pala ng backpack ko. Kung pupunta ako sa Mindiola magkahablutan, huli ako dahil sa backpack ko eh. Kaya sabi ko, habulin ko na lang magla-live ako, habulin ko. Wala, yung binayahe ko po, talagang hirap na hirap ang akin tuhod. Anyways, nakatulog ako sa madaling salita, nakita natin yung sitwasyon, pangkalahatan. Balik ko rin sa Paco. Ngayon lang po ako na punong-puno po yung venue. Masaya po ang tao, sumisigaw ng Duterte. Pero sabi ko, dapat wala ako dito eh. Dapat naroon ako sa Mindiola eh. Tinangka ko po magpunta ng Mindiola. Hindi na lang kinaya. Pero kung meron pa rin po bukas, nariyan pa rin tayo. No? Anyways, gusto ko lang pong ipakita sa inyo, nakakaiba po to. Worldwide po ang movement na to at wala tayong suporta mula po kahit kaninong oligarko. Wala po. Nung EDSA 1 and 2, nahati po yung oligarko eh. Nahati. No? May kumampi kay Marcos, may kumampi kay Cory. Yan po ang kwento ng People Power 1. People Power to po. Buo yung oligarko, kalaban nila lahat sa ERAP. Konti lang, siguro may isang oligarko, no? Grabe. Tapos eto po, absent po talaga. Wala po talagang oligarko rito.
Wala po talaga. As in wala. Pilipino lang po. Pangkaraniwang tao. OFW fueled. Sabi nga natin, OFW to. Grabe po. Nakakapagod pero talagang gusto mo pang... Ito po yung yung sinasabi po na naghihintay pa ng kung ano. Sumama kayo at hindi na po kayo maghanap. Marirealize nyo may power pala talaga kami. Ngayon, totally, mai-ignore nyo na po yung mga resulta ng survey. Wala po yan eh. Wala po na yan. Wala na epekto yung mga resulta ng survey nyo. Dahil ang totoo po, yung totoong power nasa tao. Huwag nyo sabihin hindi boboto sa mga Duterte yung mga nagtipon-tipon sa Davao, sa Tagum, sa Europe, sa Metro Manila. Dito po ako natutuwa. Usually nakakahiya po na maging matawag na mga taga Maynila, mga Tagalog na taga Maynila. Kasi kapiraso lagi, kapiraso. Pero kanina po, tama na. Sobra na. Talagang bumuhos na po ang tao. Kung saan may panawagan, nakikinig sila sa vlogger. O nasa Plaza Miranda, punta tayong Plaza Miranda. O naroon na sila sa papunta na ron sa Mindiola, punta tayo ng Mindiola. O ngayon, naroon sila, nagkukuta na sa may Liwasang Bonifacio. Bukas, maraming dadagsa sa Liwasang Bonifacio. Tapos, umaaray po sila. Umaaray po sila sa 1 week na panawagan na no remittance. Iniinda po nila. Kasi wala naman talagang pumapasok. Wala pong pumapasok na pera mula po sa foreign investments. Alam po nila yung 1 week na yan. Kung talagang wala talaga na i-remit, babagsak po yung halaga ng piso kontra sa dolyar na matutuwa din kung pansamantala lang. Nakakatuwa po para sa mga OFW din yan. Anyways, buong mundo po nag-celebrate. Happy birthday ni Tatay Digong. No? Buong mundo. Nakakatuwa po kasi ito po, ang una ko pong ginawa, paano nila to i-downplay, no? Real talk po tayo. Sabi ko, ano kaya gagawin ng mga mainstream media para i-downplay itong nagaganap? Hindi po nila dinownplay. 'Di ba yung parang i-ignore po nila. Magtapatan po tayo. Inikot ko po. Kasi bago lumabas bukas, naka-post na po yan sa diyan po sa website ng mga dyaryo at mainstream media. Hindi po nila dinownplay. Totally inignore po nila yung birthday celebration ni Tatay Digong. Grabe po. Grabe po tong media. Inquirer, hindi po nila binalita. Ang binalita po ng Inquirer, mass casualty sa earthquake sa Myanmar at Thailand. Ina-update po nila mayat-maya yung nangyari kay Alex Ayala, Putin, Zelensky, PBA, Alex Ayala. Yan. Totally, they are ignoring what is happening to the Philippines and to the world. Philippine Star, totally ignoring. Ang binabalita nila yung pagdating nito ni Hegsets. Wala pong balita ni isa. Wala pong balita ni isa. Parang wala pong naganap na rally. Yung Manila Bulletin na usually nagbabalita po, totally ignored. Mas binalita pa nila yung mga dengue-dengue. Mga Thailand. Yan po. Grabe, sabi ko. Anong klase kayong mga dyaryo? Wala. Anong klase kayo? Hindi nyo binabalita, binalita pa nila. Grabe po. Yung tatlong pangunahing dyaryo natin na pinagkukunan po ng mga media.
Diyan po kumukuha ng balita yung media, eh. Inignore ninyo, milyon, milyon na nakilahok, inignore po ninyo. Pagtatawanan po kayo, no? Hindi nyo, diyan nyo po makikita, sa totoo lang po, yung mga pinadala nyo ron, si Maris Umali, si Zen Hernandez, at saka po tong si ano, natawa ka pa, baliw talaga itong mga to, no? At nalalaman po ng mga tao, malaki po epekto, alam po ng mga tao, pag inignore nyo po yan, parang ang sinasabi nyo po, hindi hindi kayo hindi po hindi na po news yung ginagawa nyo. Kayo po, kayong mga media, pinapakita nyo lang po na hindi na kayo nagbabalita. Lahat po ng lumalabas sa inyo ay propaganda na. Propaganda ng gobyerno laban sa mga Duterte. Real talk po tayo. Ini-ignore nyo po yung nangyayari. Nakakahiya naman kayo. Total talaga. Wala po silang binabalita. O baka may mga maliliit. Pero alam nyo po yun, pag nagbukas kayo ng kanilang news ng website, 'di ba? Yung mga bungad nila, wala po talaga. Kaya sabi ko, putya, malala na tong ano, no? Talagang it's a battle between fake news kayo ng fake news, eh. Kami na nga lang nagbabalita. Sinasabihan nyo yung mga vlogger na fake news. Pero kami ang tunay na nagbabalita, ng tunay na nagaganap sa Pilipinas. Hindi naman po simpleng pagkilos itong mga to, eh. No? Hindi na, hindi, pero merong magprotesta na 4 o 5 o 12 na mga anti-Duterte. I-headline po nila yan. Di ba? Diyan po natin nakilala si, ano na nga yun, si Sheila, Aling Sheila. Sheila ba yun? O dahil binabalita nila. Ilan lang naman yung tao na yun. Eto po, libo-libo. Inignore po nila yung napakalaking rally sa Davao. Inignore po nila yung malaking rally sa Mindiola. Inignore po nila yung malalaking rally sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Pati po yung usually kinocover nila na rally dyan po sa the Netherlands. Hindi po nila. Sabi ko, grabe tong ano na to, media na to. Pero maganda po yun dahil yan po ang absent ayan po ang meron, ang People Power 1 at People Power 2. Meron po silang media, eh. Yung mga Cory at saka yung mga anti-ERAP sa People Power 2, pati po media sumama po na lumaban kay ERAP at lumaban kay Marcos Sr. Diyan nga sumikat yung Inquirer, eh. Dito po totally people lang, people. Kasi kami, makukonsider kaming mga vlogger as ano lang talaga kami. Ang nagbansag nga sa amin, People's Media, di ba? Si Ka Eric. People's Media talaga. Tao pa rin, tao lang talaga. Ito po talaga yung literal na people power. Yung pagpapakita po ng people power, ito po yun. Hindi po concentrated lang sa Maynila. People, power of the people talaga to. Nakakatuwa kasi ini-ignore na po natin, eh. Wala na po yung mga ano na yan. Alam niyo po, wala na po yung mga sinasabi ninyo na ano, na resulta ng bagong survey. Naisip ba namin na yung mga Tulfo Brothers, wala na po yan. Burado na kayo sa eksena lahat. Kahit na anong sabihin ng media na kayo nangunguna, alam po ng mga tao na ibabasura kayo pagdating ng Mayo pala. Basura po kayo lahat. Tingin ko ito, malawak. Alam nyo, yung iba kasi nainip kasi nasanay tayo sa biglaan. Iglap.
Alam niyo kung bakit iglap? Iglap po yung naganap sa people, relatively kasi February 22 to 25, tayo ang tagal na raw natin. Alam niyo, wala kaming oligarko, eh. Ikalawa, wala kaming kakampi na mga bumaliktad na mga military at pulis. Sa People Power 1 and 2, crucial po yun, eh. Meron silang kakamping oligarko, meron po silang kumampi sa kanila na paksyon ng militar at pulis, at meron pong kumampi sa kanila na media. Dito po, no? Kaya sasabihin nyo, bakit ang tagal-tagal nyo kung talagang maraming suporta si Duterte? Kasi purely people support lang meron si Duterte. Wala po siyang media support, wala po siyang military and police support na hindi mo maiisip na talaga mangyayari pala yun na yung dinoble ni Tatay Digong yung sweldo, na yung minahal ni Tatay Digong, no? No? Yung minahal ni Tatay Digong ng mga military at pulis. Talaga palang walang kakampi, no? Sa kanya. Pero yung mga retired, ang dami pong kakampi ni Tatay Digong ng mga retired. Kaya po, kung nagmamadali kayo, yung People Power 1 and 2, kumbaga sa pagluluto, pritong itlog lang yun, luto agad. Mabilis maluto, di ba? O kaya, ano lang, gisado lang, ginisa lang, gisado lang. Pero kasi, ito pong sa amin, ito pong pag-asa lang sa people's power, no? People's, yung totoong puwersa lang ng tao. Wala talagang media, wala talagang oligarko, wala talagang militar at pulis. Wala eh. Walang lumalantad eh. Panay-retirado, marami. Pero ito po yung tunay na kumbaga kung ikukumpara po natin sa pagluluto, ito po yung nilaga na hindi po idinaan sa pressure cooker. No? Talagang nilagang kalabaw. Nilagang kalabaw. na yung nilaga dun sa yung yung mantika, yung lata ng mantika, doon nilaga ng kalahating araw. Kaya po matagal eh. Pero kita nyo naman ang epekto ng matagal na pagluluto. Napakasarap. Kaya po ito talaga. Sabi nga natin, matatapos po lahat to. At pag natapos po to, isa lang po, isa lang po yung titiyakin namin. Hindi kaldero. Ang pinaglulutuan ng mga bulalo ng kalabaw, yung lata ng mantika. Hindi pa nga lata ng mantika, yung mantikang yung bulaluhan na style. Yun, ganun po. Ito po ang pagluluto. Pagluluto po nito matagalan. Kalahating araw po na pagluluto. Unlike po ng People Power 1 and 2 na para ka lang nagprito ng itlog. Kaya po, ramdam eh. Di ba? Ramdam mo lahat ng sasarap talaga. Alam po ninyo, yung lasog-lasog ka na, yung damdamin natin, ilang beses na ba natin naranasan na talagang giniba tayo? Ilang beses natin naranasan yung pagwawala ni BP Sara? Isang panahon po, meron tayo, kahit sa sarili lang natin, nagwawala tayo. Ano to? Bakit to nangyayari? Yan po. Yan po yung pagluluto ng dahan-dahan. No? Ganyan po. Pero ano po yung resulta nung yung hindi pressure cooker? Mas masarap di hamak. Kasi pati mga impurities niya natutunaw na eh. Ano po ibig sabihin? Pag matagal po ang pagluluto, pati po yung mga tunay na kulay na mga akala natin noon ay kakampi natin, lalabas at lalabas ang tunay na kulay. Di ba? Yung sukan-sukan na tayo. Pero alam natin, no,
At the back of our mind, laging matatapos din 'to. May time na talagang kumbaga tayo yung ano, tayo yung tao na, sinanay na sa bugbog hanggang dumating na yung time na hindi na kami tatalaban. Hanggang darating na yung time na kahit na anong palo ninyo kahit na anong hagupit ninyo ng latigo, hindi na kami tatalaban kasi ang likod namin ay mga natuyong pilat na. Hindi na yan laman, hindi na po yan. Ang ginagawa ng gobyerno sa amin, no? Lahat na ng pwedeng iparamdam. Inunti-unti. Lahat ng pananakit. Panay sa damdamin no? Lahat ng pananakit, lahat ng kaya nyong saktan kami. Sinaktan nyo kami kay BP Sara. Sinaktan nyo kami sa mga mag-anak na Duterte. Sinaktan nyo kami sa lahat ng mga kaibigan ng mga Duterte na ginawa ninyo. Kay OJC, Pastor Kibuloy. Sinaktan nyo kami yung OBP, sila Attorney Laika. Inunti-unti nyo kami, pero ang pinakamasakit na pwede nyong ipanakit sa amin yung pinakulong nyo si Tatay Digong. At ngayon po, wala na kami maramdaman Wala nang mas gagrabe pa sa ginawa ninyo sa pagpapakulong kay Tatay Digong. No? At ito po, unti-unti na, yung mga taong tanong ng tanong, kung kailan magsisimula, kailan ba yan? Bakit tayo rally pa rin ng rally? Kailan ba magsisimula? Hindi na po nagtatanong kailan magsisimula. Saan ba kami pupunta? Kanina po, ang tanong ng mga tao, saan kami pupunta? Hindi po yung, magrarally lang ba tayo? Hindi po. Saan may pagtitipon? Saan kami pupunta? Paulit-ulit naman to si Jojo. Isang lang, nagpa-flood ka pa. Alam na ng mga OFW yan, alam na natin yung magiging epekto niyan. Hindi mo kinakailangan ulit-ulitin dito yan. Lumpuhin. Totoong pagkilos po ang dapat. Hindi na po yung mga panawagan na ganyan. Huwag ka mag-flood dito. Jojo, huwag mong i-flood yan. Alam ko yung purpose mo. Gustong-gusto mong basahin ko yan at yan yung magiging nila na, ito, nananawagan si Badong. Utot mo. Diskarte yan. Mas matalino pa kami kaysa sa diskarte ninyo. Kung totoong ganyan kasigasig dito, bakit ngayon ka lang namin nakilala? Alam nyo, accepted. Alam nyo kung bakit? Hindi naman po lingid sa inyo yung ginagawa nila sa mga vlogger, di ba? Hindi po lingid sa inyo yung ginagawa nila. Alam nyo gagawin nila dyan pag binasa ko yan? Eto patunay, si Badong nananawagan. Panawagan po yan. Ginagawa na po, yung ipinapanawagan mo, ginagawa na yan ng OFW. Alam na nila yung diskarte nila. Mas matalino pa sila sa atin. In fact, sa kanila ko lang narinig yan na hindi sila magre-remit, 0 remittance. Sa kanila po talaga yan. Nakita nyo po, hindi po nagmumula. Hindi po nagmumula sa atin, sa mga leader dito, sa mga vlogger. Puta, na-pick up na lang namin, meron na. Nagtaka nga ako Tapos lumabas si Enrile mula sa kanyang pagkakahimlay. Pagpapahinga, ibig sabihin. Jezebel Josay, thank you very much sa 699. Happy birthday po, Tatay Digong. Nagtaka talaga ako Akala ko simple panawagan lang, parang panawagan lang ng attend tayo ng rally dito sa Rome, attend tayo ng rally dito sa Calgary, attend tayo ng rally dito sa ganun, no? Putyang tindi pala ng epekto niyan. Yan yung kakulangan ko, yung hindi kasi ako economist
Akala ko gusto lang nilang magpakita, panibagong protesta. Nung nag-react si Enrile, iba na 'to. Si Enrile kasi yan yung ano niya, yun yung forte niya. Corporate law si Enrile. Kaya talagang ano yan, talagang may impact yan kung si Enrile ay nananakot. Alam niyo po, kaya pong diskartehan ng mga OFW yan. Kaya hayaan niyo po sila. Actually, hindi natin alam yan. Ito po yung tunay talaga na people power. Kasi dati, may galing lang sa leader, ito gagawin. Hindi po eh. Wala pong kinalaman sila BP Sara eh. Kung saan-saan nagrarally, wala po. Diba? Tama naman yun eh. Nakakapagpadala naman sila. Before yung 1 week na yun, magpadala na kayo. After ng 1 week, tsaka kayo magpadala. Pero yung 1 week na walang remittance, matindi po impact nun. Ekonomista na po nagsasabi. Aaray talaga yung gobyerno. Kaya pala gano'n na lang ang kanilang reaction. Kaya talagang suportahan po natin yung mga vloggers. Bagamat hindi po kami kasing aral ng mga media, no? Hindi po kasi kami kasing gagaling nilang magsalita. Yung mga boses po namin hindi pan radyo o hindi pan TV. Nakita niyo naman yung mga broadcaster na pan radyo at pan TV, di ba? Talagang magandang araw sa ating lahat. Papa J. Happy birthday Tatay Digong, Duterte pa rin. Archie Francisco. Nakakatuwa po, no, habang ang dami pong tao sa pako, ginugurguro yung aking signal, hindi ako makapag-live na maayos eh. Habang malaki po yung suporta ng mga tao, dapat satisfied na ako eh, ganun. Hindi po, nag-iisip ako gusto kong pumunta sa nung na-realize ko po na mabigat yung bag ko, ang hirap bumiyahe. Minabuti ko magpahinga muna, ipaubaya sa malalakas. Bubuelta na lang tayo. At makatulog at magsuot ng jacket na maraming salamat, Ma'am Edna Lynn Morcroft. Wag po kayong mahiya, yung may mga yung gustong ipamporma ko yung ang ganda po, promise. Maganda po talaga siya sa kutis. BP has reached a point. Mga kapatid, buksan na po natin ang ating palatuntunan sa inyong mga katanungan.